upang makilala ang Elohim. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Elohim na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Yeshua Messiah. Ang ating pag-unawa sa Elohim ay nasira ng kasalanan. Sinubukan nating ihambing siya sa mga ribulto na hugis, hayop o tao. Nilalarawan siya na sumpungin o malupit. Sa kabuuan, gumawa ang tao ng larawan ng Diyos ng Elohim na kagaya ng kanyang wangis. Ngunit ano ba talaga ang katulad ng Elohim? Napakadakila ba niya na ang pag-unawa sa kanya ay higit sa ating kaya? Siyempre, kahit anong gawin natin, hindi natin kayang unawain ang Elohim. Kailangan natin ng tulong. Ngunit dumating na ang tulong. Gusto mo bang malaman kung ano ang kagaya niya? Sa Biblia may tunay tayong pahayag tungkol sa likas ng Elohim. Mga katangian ng Elohim. Ang ugali ng Elohim. Ang Elohim ay banal. Ang Elohim ay pag-ibig. Pagkilala sa Elohim. Pahayag ang Elohim sa nilikha. Ipahayag ang Elohim kay Yeshua Emmanuel. Mga katangian ng Elohim. O Panginoong Elohim ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, O Elohim? Yod-Heh, Waw-Heh, at ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo. Nag-aalok ang Biblia ng pinakatapat, malinaw at tugma sa halarawan ng Elohim. Isa sa mga paraan na tinutulungan tayo nito na makilala siya ay sa pamamagitan ng kanyang mga katangian. Ilang mga katangian ng Elohim. Makapangyarihan sa lahat. Alam ng ang lahat. Alam ang inaharap. Matuwid. Maawain. Matyaga at nakakaaliw. Tagapagbigay ng biyaya. Isang napagpapatawad. Maharlika. Walang hanggan. Sa kanyang bahagi, sinubukan ni Satanas na sirain ang katangian ng Elohim mula pa sa simula. Pinapakita siya na makasariling Elohim na hinahangad lang ang sariling kabutihan. Ang ugali ng Elohim. Ang Elohim ay banal at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga anghel na nakatayo sa tabi ng Elohim ay pinupuri siya bilang banal, banal, banal. Itong katangian ay natural na nakakakonekta sa kanyang ugali na ginamit ni Isaias bilang pangalan ng Elohim. Sabi ng banal. Anong ibig sabihin ng maging banal? Ibig sabihin nito ay may talaga, mahiwalay, malinis. Tayo ay banal kung alis tayo sama-sama at gawin na ang pinagkakatiwala sa atin ng Elohim. Ngunit paano ito may lalapat sa Elohim? Siya ay lubos na mahiwalay, sama-sama at walang kaugnayan sa kasalanan. Ibig sabihin nito, dahil siya ay banal, ang pag-ibig niya ay banal, dalisay at walang pagkamakasarili. Dahil siya ay banal, ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat ay banal, dalisay at walang pagkamakasarili. Ang lahat niyang katangian ay puno ng kabanalan at kadalisayan. Ang Elohim ay pag-ibig. At ang ating nakilala ang ating sinampalatayanan, ang pag-ibig ng Elohim sa atin. Ang Elohim ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Elohim. At ang Elohim ay nananahan sa kanya. Ang Elohim ay hindi lang meron o nagbibigay ng pagmamahal, bagaman ginagawa niya ang pareho. Ngunit ang Elohim ay pag-ibig, kaya ng kabanalan. Ang pag-ibig ay natural na bahagi ng likas ng Elohim. Dahil sa pag-ibig, nilikha niya ang tao, lalaki at babae, at inutusan sila na mahalin ang isa't isa. Dahil sa pag-ibig, nang magkasala sina Adan at Eva, hinanap niya sila at binigyan sila ng pag-asa. Dahil sa pag-ibig, gumawa siya ng tipan kay Abraham at nangako ng pagpapala sa lahat ng tao. Dahil sa pag-ibig, binigay niya ang anak, Yeshua Messiah, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Paano ako tutugon sa kanyang pag-ibig? Tayo ay magsisiibig sapagkat siya ay walang umibig sa atin. Pagkilala sa Elohim. Pinahayag ang Elohim sa nilikha. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Elohim at pinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Nagsimula ang Biblia sa pagtukoy sa Elohim na Elohim. Bagaman ang literal na salin ng titulong ito ay mga Diyos, ginagamit ito ng pang-isahang salita. Kaya nang nagpasimula, nilikha ng mga Elohim ang langit at ang lupa. Pinapakilala nito sa atin ang manilikha na sa pamamagitan ng salita, Yeshua Messiah, at sa pagkikilahok ng Espiritu ay makapangyarihan upang lumabas ang lahat na umiiral. Sa Genesis Kabanata 2, dinagdag ang personal na pangalan ng Elohim, Yod-Heh, Waw-Heh.
Ngayon, hindi niya sinasabi lang na gumawa siya ng tao at pinorma niya ang kanyang mga kamay. Ang makapangyarihang Elohim ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang personal at madaling lapitan na Elohim. Hinahawakan niya tayo, nagsasalita siya sa atin, nagtuturo siya sa atin, nagtatalaga siya ng ating trabaho, minamahal niya tayo. Pinahayag ang Elohim kay Yeshua, Emmanuel. Walang taong nakakita kailanman sa Elohim. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Kung nais nating malaman kung ano ang tungkol sa Elohim, kilalanin natin si Yeshua. Siya ay Elohim na nagpakatao, na pinahayag ang sarili sa pagkuha ng likas ng tao upang makikita at marinig siya natin. Binalita siya sa ilalim ng pangpropesiyang pangalan na nagsasabi ng kanyang layunin sa buhay, Emmanuel. Kasama natin ang Elohim. Pinakilala siya sa atin ang 4 na ebanghelista sa iba't ibang aspeto. Mateo, mula sa Hudyo patungo sa mga Hudyo. Siya ang Mesiyas na tumupad sa mga pinangako. Marcos, mula sa Hudyo patungo sa mga Hintil. Palaging handa sa paglilingkod sa iba. Lucas, mula sa Hintil patungo sa mga Hintil. Magkatao at maawain. Juan, mula sa Hudyo patungo sa mga Hudyo at Hintil. Ang tagapagbigay ng pisikal at espiritual na buhay. Libo-libo ang may maling kasipan sa Elohim at sa kanyang mga katangian. Ang Elohim ay Elohim ng katotohanan. Justisya at awa ay mga katangian ng kanyang trono. Siya ay Elohim ng pag-ibig, ng awa at maggiliw na habag. Kaya siya ay kinatawan ng kanyang anak, ating tagapagligtas. Siya ay Elohim ng pagtitiyaga at pagtitiis. Kung iyon ang ating hinahangaan at may ugaling nais nating gayahin, sinasamba natin ang tunay na Elohim.